Kinben Book 5 Chapter 38. Ginanap na rin nga ang ikalawang laro at dito na naramdaman ang home crowd nang magsimula ng mag-ingay ng solido ang mga manonood. Maglalaro na nga ang City Team at ito ang inaabangan ng maraming taga rito. Sa warm up pa nga lang ay maririnig na ang malakas na cheer para kay Rare at maririnig din ang kantsaw para sa Ormin ng mga gustong mabawian ng mga ito dahil sa pagtalo sa Palawan. Nakaberde nga rin sila ng jersey habang ang Divers naman ang nakaputi. Nang magsimula na nga ang game ay makikitang may isang nawawala sa team ng Divers. Wala nga rito si Calvin Barrientos na ikinaseryoso rin ni Henrik. Makikita nga ang seryoso at handang-handa na ang team ng Ormin at ito ay dahil gusto nilang masabayan ang performance na ginawa ng Kalapan noong laro ng mga ito. Makikita nga sa mukha ni Henrik ang kaseryosohan, lalo pat alam niyang narito pa rin si Knight Abad na nagtatago sa crowd. Hindi na raw siya pwedeng umatras pa sa pag-usad. Kailangan daw niyang makarating sa pinakamataas na entablado upang doon ito ilampaso. Sa pagsisimula ng laban ay nakuha nga ng Divers ang unang possession. Si Rare Marquez nga ang nagtawid ng bola sa side nila at kalmado lang niyang pinagmasdan si Ramirez na siyang nagbabantay sa kanya. Bakit si Ramirez ang nasa point guard position nila? Naitanong na nga lang ni Rare sa sarili dahil si Chavez ang nasa shooting guard position. Nasaan na kaya ang isang iyon? Mukhang no choice ako kundi ang umiscore para sa team. Sabi nga agad ni Rare sa sarili at matapos ang isang biglaang paggabante ng isang niyang paa ay agad ding umatras ang kabila na ikinahabol ni Ramirez. Isang step back 3 yun. At sa paglapag nilang dalawa ay siya namang paghalit ng bola sa basket. Napaseryoso nga ng tingin si Ramirez kay Marquez dahil ang swabe ng shooting form nito. Sa pagkakaalam niya sa team ng Puerto Princesa ay nag-average lamang ng 15 points per game si Marquez na tumatayong second scorer ng team nila, pangalawa kay Barrientos. Sa pagbalik ng possession sa Ormin ay ginawa nga ni Ramirez ang isang pick and roll play. At dito ay inatake ni Chavez ang basket nang walang takot sa kabila ng pagdepensa rito ng sentro ng Divers na si Mikey Cardinal. Iba ang positioning ng Ormin ngayon na. Sabi na nga lang ni Coach Salome sa sarili. Shot blocker ang isang ito. Sabi naman ni Chavez sa sarili at dito ay makikita ang pag-iwas ng kamay niyang may hawak sa bola habang nasa ere. Iniiwas niya ito mula sa mga kamay ng sentro ng kalaban at pinadaan niya ito sa tabi nito para sa isang reverse layup. Ngunit sa likuran ng sentro ng Divers ay siya naman paglitaw ng kanilang athletic na power forward na si Orense. Hinampas nga nito ang bola at sa paglapag nila ay makikita nga sa harapan ni Chavez ang sentro at power forward ng Divers na sina Cardinal at Orense. Ito ang defensive duo ng team ng Divers na malaking bagay para sa opensang na iibigay ni Marquez at Barrientos. Ang balancing depensa at opensa sa lineup ang isa sa mga dahilan kaya tila nakikita ng mga taga-Palawan na mas malakas ang Divers kumpara sa Falcons. 6'11 si Cardinal habang 6'7 naman si Orense, sabi nga ni Coach Isaiah. Napangiti naman si Chavez sa tingin ng dalawa at pasimple niyang nilampasan ng mga ito. Bumalik sa Ormin ng bola at dito na nga kumilos si Ramirez. Si Chavez naman nga ang naging playmaker at pagkasambot niya sa bola ay agad niyang ibinato ito sa ere papunta sa basket. Doon na nga napaseryoso ang mga manonood sa paglitaw ni Ramirez sa ere. Sinabayan siya ni Orense at Cardinal kaso tila tantiado na ni Henrik ang kanyang daraanan sa ere. Dahil lumampas siya sa pagitan ng dalawang iyon at isang reverse layup ang kanyang binitawan na nagpaseryoso sa mga manlalaro ng Puerto Princesa. Napakuyom nga si Coach Salome nang masaksihan ng ginawa ni Ramirez at naalala ang naging performance nito noong laban sa Palawan. Pumasok sa basket ang bola at sa paglapag nito ay dito naman makikita ang agarang pagdepensa ni Ramirez kay Marquez. Pagkasambot nga ni Rare sa bola ay bumigla rin ng litaw sa tabi niya si Chavez na bigla na lang hinaklit ang bola mula sa kanyang mga kamay. Napaseryoso naman sina Henrik at Granger dahil napangisi si Marquez. Tumalbog nga ang bola at tila kumislap ang mata nito. Minamaliit yata ninyo ang point guard ng Puerto Princesa. Mahinang sambit ni Marquez at pagtingin ni Ramirez at Chavez sa bola
ay wala na ito rito. Tumaan na nga ang bola sa nakabukas na binti ni Ramirez at naitawid na ito ng backup ni Barrientos na si Hermosa. Hinabol naman ito ni Magsaysay kaso isang extra pass ang ginawa ng may hawak sa bola at sinambot naman ito ng kakampi nitong si Magpantay, ang small forward ng Divers. Kasunod nga rin noon na yung pagdating ni Marquez na seryosong nilampasan ni Ramirez. Bumalik ang bola kay Rare at nagwala ang crowd nang napakagat nito si Ramirez sa fake pass nito pa kanan. Bukas kasi ang depensa nitong si Hermosa at napangiti si Marquez sa nangyari habang si Ramirez naman ay nagdilim ang paningin. Talagang magaling na point guard ang isang ito. Nasambit nga ni Ramirez na lumangit-ngit agad ang sapatos sa sahig para bumalik sa kanyang kalaban. Kaso, nakakalimutan mo yatang si Henrik Ramirez ako. Bulalas pa nga nito sa sarili at napaseryoso si Rare nang mabilis pa ring nakabalik ang kanyang defender. Dahil nga rito ay agad nang lumapit ang kanilang sentro na si Cardinal para sa screen. Naiwanan na nga niya si Ramirez at dito na nga umatake si Marquez sa basket. Sinabayan siya ni Black. Kaso, bumigla ng bilis si Marquez at dito na nga nagwala ang crowd nang biglang huminto ito para magpakawala ng isang mabilisang floater shot. Pumasok iyon sa basket at paglapag niya ay agad niyang sinabihan ng kanyang mga kasamahan na dumepensa na kaagad. 5-2 ang score at hindi nangyari ang mabilis na pagbaba ni Ramirez, Chavez at Magsaysay dahil mabilis na nakaresponde ang mga taga-PPC. Napangiti tuloy si Coach Recto dahil sa magandang depensa ng kalaban nila. Habang pinapatalbog nga ni Henrik ang bola sa harapan ni Marquez, ay bahagyang nagkatinginan pa ang dalawa at dito na nga napaseryoso ang mga manunood. Nilampasan nga ni Ramirez si Marquez sa pamamagitan ng sidestep. Si Rare naman ay napaatras agad para humabol kaso may brasong tumuon sa kanyang isang hita at pagtingin niya kay Ramirez ay malayo na ito. Isang step back 3 ang pinakawalan nito at hindi na niya ito pa sinabayan dahil nakakutob siya ng hindi maganda. Hinalit nga ng bola ang basket at sa paglapag ni Ramirez ay napatingin pa siya sa kanyang defender. Magaling nga ang isang ito, hindi natuloy ang 4-point play kung balak. Sabi niya sa sarili at napatingin nga rin siya sa kanyang mga kakampi. Ayusin natin ang depensa, habang wala pa ang isa nilang scorer ay kailangan tayo ang makalamang sa laro. Bulalas ni Henrik na ikinangisi naman ni Marquez. Tama, kulang kami sa opensa pero hindi ibig sabihin noon ay magagawa ninyo ang inyong gusto. Sambit nga ni Rare at bigla niyang ibinato ang bola sa ilalim ng basket. Naroon nga si Cardinal na nagawang maikutan si Black at dito na nga ito tumalon para pumuntos. Ang bilis ng pasang iyon. Nasabi na nga lang ni Henrik dahil muling nakapuntos ang kalaban matapos iyon. Makikita pa nga pagsenyas ni Rare sa kanyang mga kasamahan at nang mahawakan ni Chavez ang bola ay dito na napaseryoso si Coach Recto ng Ormin. Isang biglaang full court defense ang ginawa ng kalaban nila. Si Ramirez ay mabilis na iniwanan si Rare at nang maipasa sa kanya ni Chavez ang bola ay agad niyang itinawid ito sa gitna. Paghinto niya ay nakita niya si Marquez na nasa kanyang harapan na muli. Bigo ang full court ninyo, sabi ni Ramirez na kalmado lang na tinanggap ni Marquez. Okay lang, naagaw ko naman ang bola mula sa iyo, sambit ni Marquez at napangisi si Ramirez nang iiwas niya ang bola mula sa katapat. Kaso doon naman lumitaw sa likuran niya ang dumating na si Hermosa. Natapik nito ang bola at nagmula ito sa blind spot ni Ramirez. Tumapon ang bola papunta kay Rare na ikinapagwala ng mga manunood at dito na nga bumilis ang pagtakbo nito. Pero kung wala si Calvin sa team ninyo, baka malaking kabawasan iyon sa lineup ninyo. Kailangan talaga ninyo si Calvin para manalo kayo sa Maharlika. Siguro kung kagaya mo ng pangarap si Calvin, ay baka wala na siya sa team ninyo. Nagdilim ang paningin ni Rare sa mga boses na lumabas sa kanyang isip. Dito nga ay isang fast break ang ginawa ng PPC pero hindi ito hahayaan ni Ramirez at dito na nga nagkatapat ang dalawa na kinaseryoso ng mga manunood. Nilampasan ni Ramirez si Marquez kaso nang hawakan ni Rare ang bola ay dito na nga napangiti ang isang manlalaro kakapasok lang sa loob ng venue. Dumating na nga si Calvin at kasabay noon ay ang pag-crossover ni Rare sa kaharap nitong si Ramirez.
Isang Euro step crossover iyon at isang layup pa ang ginawa ni Marquez na nagpaseryoso at nagpakuyom sa naiwan niyang defender. Kailangang makarating ako sa national team ng mag-isa, sabi nga sa sarili ni Rare, at eksaktong nakita niya rin si Calvin na naglalakad na sa gilid ng court papunta sa kanilang bench. Hindi ako interesadong maglaro sa ganoon. Masaya na ako rito sa Palawan. Iyong sa Maharlika, pinagbigyan lang kita kasi alam kong kailangan mo ako sa team. Pero sa totoo lang, baka tumigil na rin ako sa pagbabasketball sa sunod na taon. Sinabi ito sa kanya ni Calvin noong matapos ang Maharlika League noong isang taon. Nagbala ang crowd dahil doon at ang play na iyon ang nagpasimula ng momentum ng Puerto Princesa City Divers. Nagawa nga nilang makalamang ng 9 na puntos sa unang quarter nang wala ang isang Calvin Barrientos. 28-19 ang naging score at maririnig nga ang malakas na cheer ng mga manonood para sa home team. Kasabay rin ang pagdating ni Rare sa bench ay ang pagngiti ni Calvin nang makita siya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo, pero masaya akong makitang kayang mo nang manalo nang wala ako. Sambit ni Calvin na nagpaseryoso sa mga kasamahan nila. Kalmado lang na ekspresyon ang makikita kay Rare na umupo na nga rin sa tabi ni Calvin. Kailangan kong gawin ito kasi walang mangyayari sa akin kung mananatili akong aasa sa opensang maiibigay mo sa team natin. Para saan pa ang pagiging team captain ko? Kaya naming manalo kahit hindi ka maglaro. Panoorin mo kung paano namin tatalunin ng Ormin. Napaseryoso naman si Coach Salome nang marinig iyon mula kay Rare at napakuyom siya nang makitang tatawa-tawa lang si Calvin na parang wala lang dito. Nakita niya ang sipag ni Rare sa practice sa basketball para maging magaling ito, kaso hindi niya matanggap na ang paisi-isi na si Calvin Barrientos ay nananatiling mas magaling dito kapag nagwa 1-on-1 ang dalawa minsan sa practice nila. Tatawanan mo lang ba, Calvin, ang kaibigan mo si Rare sa sinabi niya? Anong klaseng kaibigan ka? Nasabi na nga lang ng matanda na kinangiti muli ni Calvin. Nagkakamali kayo, coach. Masaya ako para kay Rare kasi alam kong malayo ang kanyang mararating sa basketball dahil sa kanyang pangarap. Kaya Rare, talunin ninyo ang kalaban nang hindi ako naglalaro. Alam kong kaya mo ito, hindi ba? Seryosong winika ni Calvin na kinaseryoso ng mata ni Rare. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang tubigan at naalala niya ang unang beses na nakilala niya si Calvin dito sa Puerto Princesa. Ano, wala na bang magaling magbasketball dyan? Tanungan ni Calvin na noon ay high school pa lang. Nilabanan nga ito ni Rare at doon ito ipinaramdam ang lakas ng isang mas matandang manlalaro na sumira sa kumpiyansa ng mayabang na iyon. First year ka pa lang, pero para ka ng kung sino. Sasali ka ba sa varsity team ng school? Seryosong tanungan ni Rare Marquez, ang ace player ng high school team nila. Iyon nga rin ang unang beses na nakita niya si Calvin Barrientos. Nakakatuntong pa lang sa secondary school ng mga panahong iyon.